Good afternoon mga ka-LG. Dito tayo sa Bantay. Second crop. Okay. "75 days ang ating palay. Palabas na yung kanyang bunga. Ito yung malagkit. Malagkit to. Isang pinitak. Okay. Ganda. Ganda. Real talk tayo mga ka-LG. Kumusta sa mga area nyo? Ito, malapit ng mag-ani to sa kabila. Kumusta sa mga area nyo mga ka-LG? May nakapag-harvest na ba? Kumusta ang presyohan? Maganda ba? Oh, ang haba oh. Grabe. Anong masasabi nyo sa mga harvest nyo? Mga ka-farmers, mga ka-LG. Ramdam nyo ba yung suporta ng mga nakaupo? Tuwing harvest season ng palay, anong nangyari? Binababa yung presyo ng bigas. Paano kaya nangyari? No? Naawa ko sa mga kapwa kong mga magsasaka. Real talk tayo. Taas-taas ng inputs. And then mag-import. Gusto nilang pababain yung SRP during harvest season ng magsasaka. Makasabay ka pa ba na magsasaka Pilipino? Rule of thumb, yung 35. Kano na ang presyo ng palay sa dry? 17.50. Kasi kahalate. 17.50. Mapapalabas mo ba yung gastos mo mga ka-LG? Sige nga, mga ka-farmers. Malupit. Dapat sana pababain din yung inputs, like yung pababain sana yung inputs, like yung fertilizer, pesticide, yung ginagamit na diesel. Ilang beses nang nagtaas presyo, tapos ibababa yung SRP sa merkado gawa ng importation. San ka pa? Papatayin nila yung mga magsasaka. Ganda oh. Ganda. Okay. Kung kaya ng PC natin, i-back na lang natin yung mga harvest natin, wag na nating ibenta. Yun nga lang yung katulad ko rin na hinihiram yung puhunan, inuutang. Bina natin diretsohan. Inuutang yung puhunan. Yung stock naman natin, hintayin natin na tumaas. Magdoble na yung porsyento. Dito kasi sa amin, just 13 ang tawag nila. Yung 10,000, 13,000.
ang balik. Kaya nga 13. Yung 1,300 ang tubo niya tapos ng anihan. Kung i-hold mo yan, stock mo yan, kumusta naman ang iyong porsyentuhan? Siyempre po porsyento ulit yun. Kaya lakang ligtas ka LG, ka farmers. No choice ka, ibenta mo. Kasi nga mas lalaki ang iyong porsyento. Grabe. Awang-awa ko actually sa mga kapwa ko mga magsasaka. Sa palay at saka sibuyas, same situation. Tatanim din ako ng sibuyas, tatanim ako ng palay. Apektado lahat. Grabe. Kaya yung ina-advise ko parati, kung mayroon kayong area na pwedeng pagtamnan ng gulay, mag-alternate kayo ng gulay mga ka-LG. Pwede nga lang to kasi itong area na to rice field talaga to. Hindi ka pwedeng magtanim ng gulay during this season, yung second crop period tsaka yung main crop. Pwede kang magtanim ng gulay, yung munggo, after nitong second crop. Yun lang. Pero kung taniman mo to ng kamatis during this season, wala pang nag-try kasi dito ng gulay. Kasi nga dito may seepage sa kabila, may seepage din sa kabila, dapat may lateral canal ka kabilaan para yung seepage doon lang sa lateral canal mo dadaan. Pwede rin siguro, pero maksaya sa space. Tapos kung ikaw lang yung magtanim naman dito, for sure yung peste laban naman. Isa lang, ikaw lang yung nagtanim. So yun, ayun no, may mga tagak din dito na dumadapo no. Tagak ba to? Tagak. Tagak o tao nangunguha ng itlog. Ay grabe. Pero balikan natin yung ganda ng protocol ni Sir Rolly. Haba ng bunga mga ka-LG. Grabe. Lalo na siguro to pag tinalok, transplanted. Pero kahit ganun pa man, yun no, haba, lumalabas, lulusog, yun no, madamo at saka maraming halo, yun no, tignan mo LG, grabe, oh, lusog. Okay, God bless sa ating lahat mga ka-farmer, ka-LG. Laban lang.